Ano ba yung mga documents na kailangan natin i-secure bago tayo mag-decide na magkaroon ng business, whether ito man ay online business sa Shopee, TikTok, Lazada, or kaya naman ay physical store. So, yun yung i-share ko sa inyo today. So, keep on watching. Hi everyone, it's Amy Grace and welcome back to my channel. So dahil nga nagkaroon ng bagong policy or naglabas ng bagong update yung ating mga online platforms like Shopee, TikTok at Lazada na kailangan na natin mag-register sa BIR. Whether ikaw man ay bago man dito sa platforms na to or kaya naman ay small business or malaking business ay kailangan na natin mag-register. So ano ba yung mga documents na kailangan nating i-secure bago tayo mag-decide? So kung ngayon ay ikaw ay decide ka pa lang na magkaroon ng mga shops or stores dito sa mga online platforms na to, or whether gusto mo magkaroon ng physical product, ano ba yung mga business documents na kailangan natin i-secure? Yung unang business document na kailangan natin i-secure ay yung DTI or ito yung tinatawag na Certificate of Business Name Registration. Well, itong DTI ay ito na yung pinakamadaling kuhanin na business document dahil pwede na natin itong gawin through online. So, ano ba? Bakit ba kailangan natin mag-register sa DTI? Well, obviously, ang number one reason ay para ma-secure natin at ma-protect din natin yung ating business name. So, para lang ma-make sure natin na sa atin talaga yung business name na yon. And then, pangalawa ay ito na yung actually yung mabigat na reason, no? Dahil nasa batas na kailangan i-register natin yung ating mga business name or yung ating mga business. Hindi natin pwedeng gamitin yung ating business name unless ay naka-register tayo at recognize tayo ng ating government. So, yun yung reason kung bakit natin kailangan i-register yung ating business name sa DTI. Now, another question ay, ano naman yung mga requirements para makapag-secure tayo ng ating DTI? So, dahil madali lang din talaga yung proseso ng DTI ay dalawa lang yung nire-require nila na requirement. So, number one ay yung accomplished na registration form sa DTI. Well, through online na din ito. And then, kailangan lang natin mag-secure ng isang government-issued na identification card. So, ito yung kailangan para makapag-secure tayo ng DTI. So, the next question is, magkano naman yung gagastusin ko kapag nag-register ako sa DTI? So, iba-iba yung registration fee na hinihingi ni DTI. Depende sa kung ano yung scope na gusto mo para sa business name mo. So, like for example, barangay. Sa barangay ay 200 pesos yon. City or municipality, that's 500 pesos. Regional, that's 1,000 pesos. And national, that's 2,000 pesos. For me, mas okay na i-register natin yung business name natin na national para at least kahit na mag-operate tayo sa buong country natin sa Pilipinas or sa buong Pilipinas ay recognized pa rin yung ating business. So, yan yung cost at kung paano tayo magre-register ng ating DTI. So, yung next na business document na kailangan natin i-secure ay yung ating BIR registration. So, ito yung itsura niyan. Yan. Dati ay color yellow to, tapos ngayon ay color blue na siya. So, ito yung Certificate of Registration na hinihingi ng mga online platforms like Shopee, TikTok at Lazada. At ito na yung pinapa-upload nila doon sa ating mga business information sa ating seller center. So, nire-require na nito ngayon ng mga platforms na to. Well, even before you register or makapag-register ka bilang seller, ay hinihingi na nila itong business registration na to or yung Certificate of Registration. Ngayon ay paano tayo makapag-secure ng ating BIR registration? Ngayon ay pinadali na nila. Actually, pwede na natin siya ulit gawin online. Pero, if you wish na gawin ito in person, which I would suggest na gawin natin in person dahil nga medyo komplikado din talaga yung form, tapos medyo yung mga if-fill up ay kung hindi kayo sure din talaga doon sa ilalagay nyo, especially ito ay BIR. So, kailangan ay in person na natin ito gawin para at least makakapagtanong tayo doon sa mga personnel na nasa RDO or nandun sa mga BIR na offices. But just keep in mind that yung BIR application processes ay it takes 3 to 5 business days para makuha natin yung ating Certificate of Registration. So, ano naman yung mga requirements na kailangan natin
para ma-secure natin yung ating BIR registration. So, ito yung mga requirements. So, number 1 ay BIR Registration Form 1901. So, downloadable na to. Pwede na natin i-download ito, tapos i-fill up sa ating mga bahay para pagdating natin doon sa RDO natin ay naka-fill up na yung ating mga form. And then, kailangan din natin ng valid na government-issued ID or identification card. Like for example, ay passport at yung ating driver's license. And then, kailangan din natin na meron tayo yung DTI na Certificate of Registration. Kailangan may kopya tayo noon kapag pumunta tayo sa BIR office. And then, magbabayad tayo ng BIR registration fees na 30 pesos for documentary stamp tax. So, dati ay may bayad pa itong pagkuha ng BIR registration. Pero ngayon ay winave na ito ng BIR, so wala na tayong babayaran except doon sa 30 pesos na documentary stamp tax. So, after natin masubmit yung mga requirements or yung required requirements sa BIR, ito yung sinasabi na kailangan natin maghintay pa ng 3 to 5 business days bago ma-release yung ating Certificate of Registration. After na ma-receive natin yung ating Certificate of Registration, ay kailangan naman natin na i-complete yung ating application for authority to print receipts and invoices. So, kailangan natin yung BIR form 1906 naman para ma-register natin yung ating mga books of account at mag-attend din tayo ng taxpayers initial briefing. So, ano ba yung itsura ng mga books? So, ganito yung itsura ng mga books yan. So, meron tong columnar book, and then, meron tayong mga journal at ledger. So, kailangan ay may tatak ito ng BIR. Now, anong gagawin natin dito sa ating mga books of accounts? So, dito natin ilalagay lahat ng mga transactions na nangyayari sa ating business. So, hindi lang ibig sabihin na nakapag-secure tayo ng ating BIR registration ay that's it na. So, kapalit nun ay trabaho din talaga on our part, diligence on our part, at pag-comply pa sa iba pang mga nire-require ng BIR. Dahil kapag na-receive natin yung ating Certificate of Registration, ay kailangan din natin magbayad ng mga taxes. So, meron tayong marireceive doon sa Certificate of Registration na mga tax types na kailangan nating bayaran. So, huwag kayong mag-alala dahil dito sa ating Certificate of Registration ay meron din ditong nakalagay na filing frequency, tapos, filing start date, at kung kailan din yung due date ng pagpa-file natin ng mga tax types na to. Ito yung makakailangan ng mga taxes na bayaran natin kapag na-secure natin yung ating BIR registration. So, hindi lang ito mga books of accounts ang ating gagawin, kundi kailangan din natin na magkaroon ng official receipt. So, itong official receipt ay ini-issue natin ito sa ating mga buyers. So, yan yung kung paano tayo magsisecure ng ating BIR registration. And finally, yung last na business document na kailangan natin i-secure ay yung ating mayor's permit. So, yung mayor's permit ay depende ito sa kung saan located yung inyong business. Kasi iba-iba yung requirements ng mayor's permit per municipality at tapos iba pa pag city na talaga yung location ng business natin. So, iba-iba din talaga yung mga requirements nila. So, I suggest talaga na pumunta tayo sa ating mga munisipyo at magtanong kung ano yung requirements ng pag-secure or pagkuha ng mayor's permit. Tapos, ito na yung medyo expensive din. On our part na mga business owners kasi usually nagre-range talaga ng 5,000 pesos and up yung mayor's permit. Depende kung ito ay city, yung inyong lugar o yung location ng business nyo. So, pag city kasi, mas mataas talaga yung registration fee ng mayor's permit. Pero, pwede din naman kayong magtanong muna kung halimbawa ang business nyo ay online, like for example sa Shopee, TikTok, and Lazada, tapos small business lang, pwede naman kayong magtanong kung kailangan pa bang i-secure yung mayor's permit. Kasi merong mga municipality din na pagka gano'n naman yung business, ay hindi na nila nire-require yung mayor's permit. So yan, so ito yung mga business documents na kailangan nating i-secure kung plano talaga natin na magkaroon ng online business sa platforms na Shopee, TikTok, at Lazada. Dahil nga ito yung new policy nila na kailangan ay meron tayong BIR registration. Or kaya naman kung plano natin din na mag-put up
ng isang physical store ay ito din yung mga business documents na kailangan din nating i-secure. So, I hope na nakatulong ito. Kung nakatulong man ito, please give this video a big thumbs up at mag-subscribe na rin kayo. I-click nyo lang yung subscribe button at i-turn on your notification bell for more videos like this. And I hope to see you again on my next one. God bless everyone, and I will see you around. Bye!